mga kwentong nakakatakot, may mga kwentong hindi maipaliwanag, at may mga kwentong hanggang ngayon bumabagabag pa rin sa mga nakaranas nito. Ako si Zorro at ito ang Kwento sa Kangit-ngit. Patayin ang ilaw, lakasan ang volume, at samahan niyo akong pakinggan ang kwentong ito. Hindi ako naniniwala noon sa mga tikbalang. Akala ko kwento-kwento lang ng matatanda. Pero pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako umuuwi ng mag-isa kapag madaling araw. Nangyari ito noong fiesta sa probinsya namin. Nagkayayaan kaming magkakaibigan na uminom pagkatapos ng programa. Hindi naman ako sobrang nalasing. Tama lang, bandang 11:00 ng gabi, nag-uwian na kami. Yung bahay ko ang pinakamalayo. May shortcut papunta sa amin. Isang sementadong kalsada na dumadaan sa palayan at may malaking puno ng balete sa gilid. Daan na iyon ang lagi kong ginagamit. Tahimik at mas mabilis. Habang naglalakad ako, naririnig ko lang ang huni ng kuliglig at hangin. Normal lang. Hanggang sa may narinig akong tunog. Tok, tok, tok. Parang yabag ng kabayo. Huminto ako. Huminto rin ang tunog. Naglakad ulit ako. Narinig ko ulit. Mas malapit na. Tok, tok, tok. Lumingon ako. Wala namang tao. Wala ring kabayo. Inisip ko baka galing lang sa kabilang bukid. Pero habang naglalakad ako, parang may pakiramdam akong may nakatingin sa likod ko. Hindi ko na nilingon. Mas binilisan ko na lang ang lakad. Pagdating ko malapit sa balete, biglang nawala ang hangin. Tahimik. Sobrang tahimik. Tapos may narinig akong boses. Mahina. Parang galing sa likod ko. Hoy! Akala ko kaibigan ko lang na nang-aasar. Hindi ako sumagot. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Makalipas ang ilang segundo, narinig ko ulit ang yabag. Mas mabilis na. Tok! 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 Parang tumatakbo na. Hindi ko napigilang lumingon at doon ko siya nakita. Sa ilalim ng balete. May isang napakataas na nilalang. Mahaba ang mga binti. Madilim ang mukha. Hindi ko maaninag ng maayos. Pero malinaw kong nakita. Parang ulo ng kabayo. Hindi siya tumatakbo. Nakatayo lang. Nakatingin sa akin. Nanigas ako sa takot. Biglang naalala ko ang sabi ng lolo ko noon. Kapag may naramdaman kang kakaiba sa balete, wag kang lilingon. Pero huli na. Nakatingin na ako. At ilang segundo kaming hindi gumalaw. Pagkatapos, isang malakas na yabag ang narinig ko. Tok! Napaatras ako! At agad akong tumakbo pa uwi. Hindi na ako lumingon kahit isang beses. Pagdating ko sa bahay, hinihingal akong kinatok ang pinto. Binuksan agad ako ng nanay ko. Tiningnan niya ako. Namumutla raw ako. Kinuwento ko ang lahat. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng asin at pinahawak sa akin. Kinabukasan, binalikan namin ang lugar. Walang bakas ng kabayo. Walang tao. Pero sa putik sa tabi ng balete, may nakita kaming mga bakas ng paa. Hindi sila paa ng tao. Hindi rin sila ordinaryong bakas ng kabayo. Parang pinaghalong dalawa. Hanggang ngayon, dumadaan pa rin ako roon. Pero hindi na kapag gabi. At tuwing may maririnig akong mahinang yabag ng kabayo sa malayo, hindi na ako lumilingon. Dahil pakiramdam ko, kapag nakita ko ulit siya, baka hindi na niya ako pauwiin. At dito nagtatapos ang ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Kung may sarili kang nakakatakot na karanasan, pwede mo ko i-message or iwan mo lang sa comments. Baka ang susunod na kwento dito sa Kwento sa Kangit-ngit ay kwento mo na. Hanggang sa susunod na gabi. At tandaan, hindi lahat ng bagay na nakikita mo sa dilim ay guni-guni lamang. Pero huwag kang lilingon, baka may nakikinig din sa likod mo. Hanggang sa susunod na kwento.